Kapamilya, handa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagdating ng Bagyong Glenda bukas. Bukod sa mga tauhan at kagamitan, nagsuspindi na rin ng klase ang mga lokal na pamahalaan. Ang latest kay Glenda, ibandila mo Bettina Magsaysay, live mula sa Pag-asa. Go ahead, Bettina. Mas lalo pang lumakas itong si Glenda at ngayon ay isang ganap na typhoon na ito. Meron siya ngayong lakas ng 120 kilometers per hour at pabugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Ngayon napapalapit na nga itong si Glenda, abahigya itong humina ang kanyang bilis at kung kanina ay nasa 30 kilometers per hour siya, ngayon ay nasa 20 kilometers per hour na lang ito. Ang kanyang tinatahak na direksyon ay pakanluran pa rin, pero dahil nga bumagal itong si Glenda, ang kanyang landfall ngayon ay inaasahan ay bukas ng gabi na sa may Albay, Sorsogon. Inaasahan natin na dadaanan ito ang ilang bahagi sa Southern Luzon at bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility Huwebes ng gabi. Samantala, handang-handa naman na ang ahensya ng gobyerno para sa pagdating nitong si Glenda. Hindi naman po ganun. Naka-alerto na ang disaster response monitoring systems mula Region 1 hanggang sa Region 5. Hindi po. Yung ating NGB came up with the lists of the municipalities and provinces that would be more or less affected, particularly in the aspect of some of floodings, landslides. Siniguro na rin ng DSWD na ang kanilang regional offices ay may nakahanda ng gamit at pagkain sa kanilang warehouse. Ang DOH may ipinamigay na gamot naman sa mga rescuer laban sa leptospirosis. Pati ang National Grid Corporation of the Philippines ay pinaghahandaan na rin ang posibleng pananalasa ni Glenda. Kung may mga equipment silang napinsala ng bagyo, may mga materyales at supplies na naka-standby para agad maayos ang sira. May mga nakadeploy na rin silang line crew sa mga strategic areas. Samantala, suspendido na ang mga klase tulad sa Biñang, Laguna, Malolos, Bulacan, Antipolo, Cavite at Camarines Sur. Dito sa Metro Manila, walang pasok bukas sa lahat ng lebel sa Pateros at San Juan. Wala rin pasok ang preschool hanggang high school sa mga public at private schools sa Caloocan, Makati, Manila, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasig, Pasay at Quezon City. Wala namang pasok ang preschool hanggang elementary sa Las Piñas. Dahil nga dito sa paglakas nitong si Glenda na isa ng typhoon, mas dumami ngayon ang mga lugar na nakapailalim sa storm signals. Ang nasa storm signal number 3 ngayon ay ang Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Nasa storm signal number 2 naman ang mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, kasama na ang Burias at Cau Island, Marinduque at southern part ng Quezon. Sa Visayas naman, nasa storm signal number 2 ang northern part ng Samar at northern part ng Eastern Samar. Mas madami naman ang nakapalagay sa storm signal number 1. Nakataas ang storm signal number 1 sa Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, Lubang Island, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Southern Aurora, yung nalalabing bahagi ng Quezon, kasama na ang Pulillo Island at Metro Manila. Nasa storm signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng Eastern Samar at pati na rin ng Samar, ang Northern Leyte, kasama na ang Biliran Island. Sa ngayon, nararamdaman na ng konti itong epekto ni Glenda, particular na dyan sa silangang bahagi ng Visayas kasi meron ng mga rain clouds na umaabot dyan ngayon. Pati na rin ang ilang bahagi ng Bicol region ay makakaranas na rin na mahina hanggang sa mga katamtamang ulan. Pero sa mga susunod na araw, mamayang gabi actually, inaasahan natin na habang papalapit itong si Glenda, mas malakas na pag-ulan ng ating mararamdaman dyan sa mga lugar na yan. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Balik dyan sa inyo. Maraming salamat, Bettina Magsaysay.